Kumusta mga bata? Andito na naman tayo sa ating Tagalog tutorial ng Math 9. Ang ating paksa ngayon ay Solving Quadratic Equation by Quadratic Formula Enhancement. At eto na naman ang inyong Teacher Ev. At narito ang ating objectives ngayong araw. At the end of the session, the students should be able to transform quadratic equation in standard form. Apply quadratic formula in solving problem. And last, appreciate the importance of quadratic equation by quadratic formula to real-life situation. At para sa ating quick review, speed oral test muna tayo. Ang gagawin nyo lang, change the quadratic equation in standard form and identify the values of A, B, and C. For number 1, correct. The standard form of number 1 is negative 2x squared plus 5x plus 15 equals 0. The value of A is negative 2, the value of B is 5, while value of C is positive 15. Number 2, correct again. The standard form of number 2 is x squared plus 16x plus 48 equals 0. The value of A is 1, the value of B is 16, the value of C is 48. For number 3, ang galing nyo talaga. The standard form of number 3 is x squared minus 15x plus 54. The value of A is 1, the value of B is negative 15, the value of C is 54. For number 4, excellent! Ang gagaling nyo talaga. The standard form of number 4 is 3x squared plus 4x minus 7. And the value of A is 3, the value of B is 4, the value of C is negative 7. For the last number 5, excellent again. The standard form of number 5 is 3x squared minus 30x plus 85 equals 0. And the value of A is 3, the value of B is negative 30, the value of C is 85. Ang galing, kaya magpatuloy tayo. Suppose you are given this problem. Kuya Hill is the most popular carpenter in Matango. He cuts different sizes of rectangular plywood to be used in the furniture that he makes. Some of these rectangular plywood are described as follows. Plywood 1. The length of the plywood is twice its width and the area is 4.5 square feet. Plywood 2. The length of the plywood is 1.4 feet, less than twice its width, and the area is 16 square feet. While plywood 3, the perimeter of the plywood is 10 feet and its area is 6 square feet. Ngayon naman mga bata, atin nang sagutin ang mga katanungan. Para sa unang katanungan, what quadratic equation represents the area of each plywood? Write the equation in terms of the width of the plywood. Katulad ng ginagawa natin kapag may nawawalang quantity o number, gagamit tayo ng variable para i-represent yung number na yon. Katulad dito, nawawala yung dimension ng plywood, ang width at saka ang length. Pero ayon dito sa ating unang plywood, ang length daw ng plywood ay twice its width and the area is 4.5 square feet. Kung gagamitin natin ang W bilang representasyon ng width, ibig sabihin, para ma-represent natin yung length ay 2W. At para naman ma-represent natin o makuha natin yung equation, gagamitin natin yung konsepto sa pagkuha ng area ng rectangle. Kasi lahat naman ng plywood ay rectangle ang shape. Kaya, gagamitin natin ang formula niya, A equals length times width. Kaugnay nito, iso-substitute lang natin lahat ng mga datos na nakita natin doon sa problem. Kung saan ang area daw ay 4.5 square feet, iso-substitute yan natin dito kay A. Kaya magkakaroon dito ng 4.5 square feet equals yung length ay 2W, and then kapag magkatabi ang dalawang variable,
ibig sabihin, multiplication ang operasyon na ating gagawin. Kaya kailangan si 2W or kahit si W ay nakakulong sa parentheses, katulad nito. So, ito yung equation na kailangan natin para i-represent itong plywood 1. Sana ay naintindihan ninyo yung ginawa natin dito sa bahaging ito. Ngayon naman ay pag-usapan natin si plywood 2. Kung si plywood 2, the length of the plywood is 1.4 feet, less than twice its width, and the area is 16 square feet. Katulad kanina, gamitan na lang din natin ay W para i-represent si width. Kung si width ay W, ibig sabihin, yung length ay, sabi dito, is 1.4 feet less than twice its width. Kung i-translate natin siya at gagamitan natin siya ng simbolo, ito yung kanyang translation. Ang length ay 2W, which means twice its width, kasi yung width natin ay W, less minus 1.4 feet. So, yun ang sukat ng ating length, o yun ang measure ng length natin. Gamit pa din yung formula ng area o pagkuha ng area ng rectangle, A equals length times width, sasubstitute natin itong mga datos na nakuha natin dito sa problem. Palitan natin yung A ng 16 square feet, and then yung L, palitan natin ng 2W minus 1.4. Ipaloob natin siya sa parentheses kasi kailangan natin ay i-multiply yung value ng width at value ng length. Kaya magkakaroon tayo ng quantity 2W minus 1.4 times W. Ngayon, ito na yung hinahanap na equation na nagre-represent dito sa plywood 2 natin. Sana naintindihan ninyo mga bata. Naman ay pag-usapan natin ang plywood 3. At gamitin pa rin natin ang kaparehong variable para i-represent ang ating width. Ngayon sabi dito, the perimeter of the plywood is 10 feet and its area is 6 feet. Ngayon, gagamitin naman natin bukod sa variable na W, gagamitin natin ngayon yung formula sa pagkuha ng perimeter ng square, ng rectangle. And ito ay perimeter is equals to 2L plus 2W. Yan. Dito ginamit natin si L bilang representasyon ng measure ng length. Ngayon, isa-substitute lang natin or ipapalit lang natin yung mga datos na nakuha natin dito sa ating problem. Si P ay 10, as is lamang itong 2L and 2W. Dahil sabi dito, write the equation in terms of width, kailangang hanapin muna natin kung ano ang temporary length o measure ng length. Gamit itong formula ng perimeter, kukuhain natin ang pansamantalang sukat ng ating length. Dahil gusto nating makuha ang length, ililipat natin itong 2W sa pamamagitan ng paggamit ng adding additive inverse. Kaya nagkaroon tayo ng 10 minus 2W equals 2L. Ngayon tatanggalin natin yung 2 para makuha natin yung talagang temporary measure ng length sa pamamagitan ng pag-divide ng 2 sa pareho at sa kaliwa at kanan ng ating equals. Kaya magkakaroon tayo ng ganitong equation. 10 minus 2W divided by 2 equals 2L divided by 2. Yun ay para ma-cancel natin si 2 kay L at nang mapag-isa si L. Kaya magkakaroon tayo ng temporary measure ni length ng 5 minus W equals L kasi 10 divide 2 is 5 and negative 2W divide 2 is W. So, ito yung pansamantalang sukat muna ng length natin ngayon. Paano natin isusulat ang equation in terms of width ng plywood 3? Gagamitin ulit natin yung formula sa pagkuha ng area ng rectangle. At yun ay A equals L times W. Ano ba yung area base dun sa ating problem? So, ang area daw ay 6 square feet. Ihahalili natin yun or ipapalit kay A. Ibaba lang si equals at papalitan natin yung length na nakuha natin which is 5 minus W. And then, ibababa lang natin sa W kaya meron tayong equation na 6 equals quantity 5 minus W times W. Ito ngayon yung equation na nagre-represent
para makuha ang ating para dito sa plywood tree. Sana naintindihan ninyo ang ating explanation dito sa pagkuha ng equation ng plywood tree. Ako naman tayo ngayon sa ikalawang katanungan. Sabi dyan, write each quadratic equation formulated in standard form and then determine the values of A, B, and C. Kung ito yung ating equation na nakuha kanina sa plywood number 1, 4.5 equals 2W times W, ibig sabihin magkakaroon tayo ng equation na 4.5 equals 2W square. At ang kanyang standard form ay 2W minus 4.5 equals 0. Next, para naman sa plywood 2, kung kanina nakuha natin itong equation na ito na 16 minus 2W minus 1.4 times W, ibig sabihin meron tayong quadratic equation na 16 equals W square minus 1.4W. Therefore, ang kanyang standard form ay 2W square minus 1.4W minus 16 equals 0. Ngayon naman sa plywood 3. Kung ang ating plywood 3 kanina ay may equation na 6 equals quantity 5 minus W times W at meron tayong quadratic equation na 6 equals 5W minus W square, ibig sabihin ang kanyang standard form ay W square minus 5W minus 6 equals 0. Sa madaling salita, ang value ng A, B, and C sa plywood 1, ang A ay 2, ang B ay 0, ang C ay negative 4.5. Samantalang sa plywood 2, ang A ay 2, ang B ay negative 1.4, at ang C ay negative 16. Samantalang sa plywood 3, ang A ay 1, ang B ay negative 5, at ang C ay negative 6. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa ikatlong katanungan. Solve each equation by quadratic formula. Unahin natin ang plywood 1. Nakasulat na ngayon sa standard form ang ating equation ng plywood 1, which is 2W square minus 4.5 equals 0. Ngayon, identify na natin ang value ng A, B, and C. Ang value ng A, B, and C, ang value ng A ay 2, ang value ng B ay 0, ang value ng C ay negative 4.5. Isulat na ngayon ang quadratic formula, which is x equals negative b plus and minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. And then, isubstitute natin yung values ng variable a, b, c sa quadratic formula. Yung negative ng b, hindi siya variable b, kaya isulat lamang. Palitan ang b ng 0, ibaba ang plus and minus, ibaba din ang radical symbol, palitan ang b ng 0, ibaba ang square o ang exponent, ibaba ang negative 4, palitan ang a ng 2, at palitan ang c ng negative 4.5. Ibaba yung fraction bar, ibaba din yung 2, palitan yung a ng 2. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay isimplify na silang lahat. Unahin ang mga may parentheses. Negative times 0 is 0. Positive and negative, ibaba lang. Ibaba din yung radical symbol. 0 times 0 is 0. Negative 4 times 2 is negative 8. Times negative 4.5 is positive 36. Ibaba ang fraction bar. 2 times 2 is 4. Ngayon, kuhain naman natin ang roots ng 36 at meron siyang positive and negative 6. Kuhain natin yung unang value ng variable. Para sa unang value ng variable, makukuha mo ito sa paggamit muna o pag-simplify ng positive square root of 36. Kaya meron tayong 0 plus 6 divided by 4. Kaya naman, meron tayong 6 divided by 4 or yung simplest form ay 3/2. Para naman sa ikalawang value or ikalawang roots ng ating quadratic equation. So yung x of 2 is equals to 0 minus the negative root of 36, which is negative 6 divided by 4.
0 minus 6 is negative 6 divided 4 is negative 3 halves. Kaya ang dalawang solusyon ng ating plywood 1 ay si positive 3 halves at negative 3 halves. Sana naiintindihan ninyo ang explanation natin dito. Naman ang ating isosolve ay ang plywood 2. Kuhain na natin ang value ng A, B, and C kasi nakasulat naman na siya sa standard form. Ang value ng A ay 2, ang value ng B ay negative 1.4, at ang value ng C ay negative 16. And then, isulat ulit ang quadratic formula, isubstitute natin yung values ng A, B, and C. Palitan ulit ang value ng B, ibaba lang si negative, B is negative 1.4, plus and minus ibaba din ang radical symbol, palitan ang value ng B which is negative 1.4, ibaba yung exponent 2, baba si negative 4, palitan ang A ng 2, palitan ang C ng negative 16. Ibaba ang fraction bar, ibaba din yung 2, palitan yung A ng 2. Ngayon, isimplify natin. Gagamitin natin lagi yung rule, ha? Unahin natin itong negative times negative 1.4 is positive 1.4. Baba lang yung plus and minus and then the radical symbol. Negative 1.4 times negative 1.4 is 1.96. Ito namang negative 4 times 2 is negative 8 times negative 16 is positive 128. And then baba ang fraction bar, 2 times 2 is positive 4. Simplify natin yung nasa loob ng radical symbol. Kaya ibababa lang natin yung 1.4 and then plus and minus 1.96 plus 128 is equals to 129.96. Baba lang yung fraction bar and then 4. Ngayon, simplify na natin. 1.4, the square root of 129.96 is 11.4. Kuhain na natin ang roots of 1. Uunahin natin ay yung equation gamit yung positive root ng 129.96 which is positive 11.4. Kaya, ang x of 1 natin ay makukuha sa pamamagitan ng equation na 1.4 plus 11.4 divided by 4 is equals to 12.8 divided by 4 is 3.2. Ngayon, para naman sa x sub 2. Ang x sub 2 naman ay yung atin namang gagamitin ay yung negative root ng ating radical number, which is 1.4 minus 11.4 equals negative 10 over 4, or it is equals to negative 5 halves. Kaya ang dalawang value or dalawang solution ng ating plywood 4 ay 3.2 at negative 5 halves. Sana naintindihan ninyo ang paliwanag natin. Solve naman natin ay ang plywood 3 na may standard form na w square minus 5w plus 6. Kaya ang value ng A, B, and C ay, ang A ay 1, B ay negative 5, C ay positive 6. Ibaba ulit at isulat ang quadratic formula, negative B plus and minus square root of B square minus 4AC divided by 2A. Substitute natin ulit ang value ng A, B, and C. So, baba lang si negative, palitan ang B ng negative 5, baba ang plus and minus, baba yung radical symbol, palitan yung B ng negative 5, ibaba ang exponent, ibaba yung negative 4, palitan ang A ng 1, ganun din ang C ng 6. Baba ang fraction bar, ibaba ang 2 at palitan ang A ng 1. Simplify. X ibaba lang natin and then yung equals, negative times negative 5 is positive 5. Baba ang plus and minus and then the radical symbol. Negative 5 times negative 5 is 25. Negative 4 times 1 is negative 4 times positive 6 is negative 24. And then, baba yung fraction bar, 2 times 1 is 2. Simplify natin yung nasa loob ng radical symbol. 25 minus 24 is 1. Kaya meron tayong 5 plus and minus is square root of 1 divided by 2. Since ang 1 ay perfect square, kaya ilabas natin siya sa radical number. Kaya magkakaroon tayo ng equation na x equals 5 plus and minus 1 divided by 2. Kuhain natin kung ano ang unang solusyon. Gamitin natin muna yung positive root ng radical number, which is 5 plus 1 divided by 2.
Yung 1 ay yung positive root ng square root of 1. So, 5 plus 1 is 6, divided by 2 is 3. Ibig sabihin, ang unang root ng ating plywood tree ay positive 3. Hanapin natin yung ikalawang root. Gamitin naman natin yung negative square root ng 1. Kaya meron tayong 5 minus 1 divided by 2 equals 4 over 2 or 2. Kaya ang dalawang values o solution ng plywood tree ay 3 and 2. Sana may natutunan. Dumako na tayo sa ikaapat na katanungan. Which of the solution or roots obtained represent the width of each plywood? Siyempre, ang palagi nating pipiliin ay ang mga positive na solution. Kaya sa plywood 1, ang width at sa plywood 2, 3, ang width sa plywood 1 ay 1. Samantalang sa plywood 2 ay 3.2 at sa plywood 3 pwedeng pareho. Pwedeng 3, pwedeng 2. Ngayon, may nais pa ba kayong iklaro? May nais pa bang klaruhin? Meron pa bang katanungan? Kung wala na, ako ngayon ang merong katanungan sa inyo. Para sa ating generalization or paglalahat, sagutin ang mga katanungang ito. How did you use the quadratic formula in solving problem? How did you find the solutions of each problem? What mathematical concepts or principles did you apply in finding the solutions? Magaling! Dahil matagumpay ninyong nasagutan ang mga katanungan, dadako na tayo sa ating evaluation. Ang gagawin nyo lang is to solve the following problem using quadratic formula. Isa lang ito mga bata. Isulat ninyo ang inyong mga kasagutan sa kalahating bahagi ng papel. Ipakita nyo ang inyong kumpletong solusyon dahil ito ay katumbas ng 10 puntos. Ipapasa nyo ito sa Lunes. Ito ang problem. The length of the rectangular table is 0.6 meter. More than twice its width and its area is 4.6 square meter. What are the dimensions of the table? At upang mas matutunan ninyo ang paggamit ng quadratic formula sa pag-solve ng problem, gawin ninyo ito sa inyong kwaderno at ipapasa sa Lunes. Maraming salamat mga bata. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Hanggang sa muli, kung nagustuhan ninyo ang videong ito, maaari nyo bang i-like, i-share, at maaari na din kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. See you on Monday. Thank you. Hanggang sa susunod na video tutorial Tagalog version.